ating song is Dance in Freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sigaw, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Here we go. 1, 2, 3, 4. Clap your hands, come on, clap your hands. Whoa, oh, 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 I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me, now I'm alive and free. Whoa, oh, 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 I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me. Verse 1. It did not look back. It did not hesitate. He gave his life away. His love, our Savior came. Our Savior came. Seek and save the Lord. He is the only way. His love to Him. To Him we overcome. To Him we overcome. Jesus, Jesus, you're alive, Lord. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, Jesus, for the truth you are alive. Dance in freedom. Dance in freedom. You set us free. Verse 2. He paid the price. 1, 2. He paid the price. He took our guilt and shame. He made a way for us. He is died. Standing strong. Took the guilt. Fix our eyes on Him. He alone, amen. He is love. To Him. To Him we overcome. To Him we overcome. To Him. To Him we overcome. To Him. To Him we overcome. To Him. To Him we overcome. To Him we... Jesus, Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from you gave away. Jesus, Jesus, for the truth you are alive. Dance in freedom. Dance in freedom. Jesus, Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, Jesus, you're the truth, you are alive. Dance in freedom. Dance in freedom. You set us. Right. Kami yung kakatay lang. Mayong. Alright, ito lang. Alright. Diba parang may cheering tayo? Cheering. Come on. Come on. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on, baby. Oh yeah. Hey. Whoa, whoa, oh, oh. Come on. Whoa, oh, oh, oh. Come on. Whoa, oh, oh, oh. One more time. Whoa, oh, oh, oh. Come on, one more time. Whoa, oh, oh. Yeah, louder. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh. All right, let's sing it now. Oh, whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh.
Jesus lives inside of me. Now I am alive with me. Oh, 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 oh. I am living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I'm through him. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Yes. Through him we overcome. Come on. Through him we overcome. Through him we. Jesus, your love, your darkness. Nothing can take us down. Give away. Jesus, your truth, you are life. Dance in freedom, dance in freedom. Jesus, you're the truth. Dance in freedom, dance in freedom. Worship Jesus. Worship you, God. Sing, I surrender. I surrender. I will yield, and I will bow down, and I will live, and I will sing you, and all my days I will follow, and all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. Sing, I wanna live. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Verse 2. I will worship, and I will worship, and I will pray, and I will lift up your holy name. I will give you, and I will give you all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, and everyone
will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare you alone, our Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know you alone, O Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Let's declare now. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Come on, here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Lord, use me. Here I am, Lord, send me. Fill this place with worship. Lord, be thou, use me. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me. Sing that to Jesus. Here I am. For your glory. One more time. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, glorified forever. My life will declare you alone, alone. Everything of me, use it for your glory, and everyone will see, will hear, will know. I want to live, I want to live for you, be glorified forever. My life will declare you alone, alone, and everything of me. Use it for your glory, and everyone will see, will hear. That everyone will see, will hear, will know. That everyone see, will hear, know.
Tunay nga, Panginoon, kami po ay malayang magpuri, Panginoon. Lord, a lot of people right now are in distress because of the earthquakes, because of the storms in life, the storms in our very own selves, O God. That this day, O God, we declare freedom. And Lord, we remember our fellow Filipinos, Panginoon, na sinalatapon ng lindol at bagyo, O God. We pray for comfort. We pray for peace. And we pray for financial blessings sa mga tao yun, Panginoon. Lord, as we worship here in 100% freedom, O God, we dedicate our voices, our lives, our soul, everything that we are, everything that we have sa iyo, Panginoon. Move in this place, O God. Move in this place. Hallelujah. Move in this place, Lord God, in the name of Jesus. Lord, I just feel like praying for somebody here, Panginoon, who is suffering from depression, from sickness. Be released in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name, be freed from sickness, be freed from depression, from oppression. We declare freedom in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord God, mangusap ka sa araw na ito sa amin, Panginoon. Sa mensahe kami maririnig, Panginoon. Speak to our hearts, O God. Give us an open ears and an open mind, O God, to listen and to accept, O God, the messages that you have for each and everyone who is here. Again, O God, bless our service and bless everybody who is now having their church services. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. At lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak at magsabi ng Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Worship to God. Hallelujah. Can I take your seats? Alright. Good morning po and welcome to Grace Revealed Mission Church. Dito po ay we establish relationship sa Panginoon through the grace of our living God. So this morning, again, sabi ko nga, every day that we wake up, CJ, pakipatay yung echo. Echo. Hallelujah. Praise, praise. Alright. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ako ngayon para ibigay ang papuri sa ating Panginoon. Kasi nga, sa tanda kong ito ay teacher 2 lang ako. Pero ipinagkaloob ni Lord na maging teacher 3. Na hindi ko naman inaasahan dahil hindi ako nag-aaral. Hindi ako nag-aaral ng masteral dahil sa mga anak ko na pinag-aaral ko. Pero, kontento na sana ako doon sa teacher 2, pero gumawa si Lord ng paraan para sa akin may ibibigay yung teacher 3 na matagal ko na rin talagang hinahangad. So, maraming salamat sa Panginoon sa ginawa niya na paraan kung paano. Dahil yung kalaban ko dapat. At hindi na saan ako lumaban dahil wala akong masteral. Pero sa hindi ko paglaban, parang yung kalaban, lumaban ng teacher 3 ay nag-back out. Siguro yun ay dahil sa kay Lord. So, maraming salamat, Panginoon. So, one more, may 2 more. Mga bata, nakayo ko eh. Pag nakayo ko, lalapitan ko. Lilin ko pa. Ito si, ano to? Jordan? Jordan ba? Sa lahat ng Michael Jordan, ito yung 50 yan.
Ano ba ako ng kabuti Ano na po rin yun? sa'yo? Yung ilaw. Yung dimples mo. Minsan kasi parang yung astigmatism. Ate Alice? Yung astigmatism, di ba pag sa ilaw? Papatayan. Hindi po. Hindi kanina. Hindi ko kasi nakakuskus kanina. Morning, Lord. Kaya- Thank you po sa lahat ng binigay Kaya mo may sa amin. astigmatism. Maraming salamat po dahil noong linggo di ako nakaka-attend. Birthday ni nanay, kaso hindi naka-uwi. Kaya baka sa onda siguro uwi. Salamat Lord dahil ang anak ko, si Giovanni, nakauwi ng maaga kagabi na walang masamang nangyari sa kanya. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa binigay mo sa amin. Thank you very much. Isa pa. Si Enjoy. Ha? One more. Ito eh. Alam nyo, share ko na lang, konting share lang. Ha? Ako po kami po ay nagagalak ni Pastor to hear na si Kuya Ed ay isang musician. I've been praying for the longest time for God to bring the musicians here. We have Miko now with us. We have CJ. And we have Maestro Ed. And si Pastor po musician din. Right? Kuya Ed, any short message po? Para mayor. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kuya Freddy po ako, Kuya Ed kung minsan. Ayan po. Siguro magpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil po sa paggising namin, maayos ang pakiramdam namin. Kung minsan kasi masasakit yung mga katawan namin eh. Ngayon kanina parang magaan yung loob namin, magaan yung pakiramdam namin. At tuloy, nakapaglaba pa nga ako eh. Naglaba ako eh. Hindi pa ako nagsasapay. Nagpunta na ako dito para, yan po, nagpapasalamat kami sa Lord dahil sa kalusugan namin na andito pa kami para sa buhay. Siguro, ito na yung, hindi ko alam kung basta nararamdaman namin na masaya kami. Salamat po. Thank you po. Ang tunay na musikero daw may chan si Pastor, si Kuya Fred. Kasi yung mga instruments namin, pinapakong dito. Yun ang purpose ng chan. One more. Oy, Tita G. Ito. Hindi si Korea dito to ha. Tita G yan, Tita G. Magandang umaga po sa inyo. Sa matanay ko na po, ito ko konti lang naman tayo. I was really praying for this time to come. I thought the Lord na, sabi ko, Lord, 60 na ako, pero yung aking spiritual life is somewhat lost. Hindi ko alam kung saan ako church mag-attend. Hindi ko alam kung anong time na ibibigay ko. Lord, please speak to my life. I don't have enough time for you. Sunday, trabaho ko din. Wala man lang akong naibigay sa'yo na financial. Yung God gift ko sa'yo, hindi ko nga nasusunod eh. But you continue to give and bless me, O God. I want to serve you, Lord. Pero ang judges ng mga tao, hindi pwede. So what I did is study Bible for myself. Sabi ng anak ko, anak, hindi ako makatulog eh. 2:00 gumigising ako. Tapos inaantok na ako na 4:00. And the Holy Spirit used my son. Sabi niya, Mama, because this is the right time for you to study the Bible and listen to God. So nashock ako doon. So from that time on, every time na hindi ako makatulog, I'm holding my Bible, listening to the pastor online, and having my notebook and the Bible with me. At dumating na nga ito, dinala ng Panginoon na andito yung church ni Pastor Jesus First Mission Church. And I'm so happy. Noong first Sunday po na andito po tayo, nangihilig na po ako.
umiiyak na po ako sa saya. Hindi ko po maipaliwanag yung saya ko. Pagpasok po ng gate dito, gusto ko na pong bumulahaw ng iyak, pero hindi ko po magawa. Because my spirit really praised God. Nilapit niya po ang sa bahay na namin mismo. God really answered prayers at the right time. So kayo mga bata, kayo napaka-blessed na kasi at your early age, pinakilala na ng Diyos sa inyo kung sino siya. At kanina pagpasok ko dito, ayoko po talagang mag-stay sa likod because I really want to hear God's message and worship God na walang nakikita ano pa man. Sa pag-upo ko po dito, hindi ko na po talaga mapigilan iyak ko. Na I was really praying hard na sana ito na po yung umpis sa dinami-dami ng simbahan na inatendan namin. Pangalawang church na po ito. Kaya sabi ko kay Ed, paggamit tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Kung anong leading sa atin ng church na ito na pinadala sa atin, paggamit tayo. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Hallelujah. The Lord deserves a louder clap. Come on, hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for those sharing, Panginoon. Pagpalain po yung mga taong ito na nag-share. And we pray, Panginoon, for next Sunday, meron ka na naman pong itatayo na malakas na loob na magbabahagi na yung kabutihan sa kanilang mga buhay. Thank you, Jesus. Amen. At this point, we're now going to listen to the heart of the service. Ito po ang salita ng Panginoon to be led by Pastor Vic. Amen. So, nakikita niyo po sa monitor ay JFMC, Jesus First Mission Church. Well, actually, yan po yung pangalan ng church namin sa Bungabon. But dito sa Gimba ay nag-create tayo ng specific name na ating i-register. At binigay po sa atin ng Panginoon yung GRMC, which means Grace Revealed Mission Church. So, magtataka po kayo bakit iba yung pangalan ng church sa Bungabon. Kasi alam niyo po ba na ang church ay dito lang sa lupa. Ang gobyerno natin ay nagre-require ng pangalan isang samahan upang maingatan yung mga tao na pumupunta doon. Kasi kapag ka nagre-rehistro ng isang samahan o grupo, ay kinakailangan merong nakalahad na statement of faith, yung ano ba sa Tagalog yan? Yung iyong pananampalataya ay nakalagay doon pag pinasok mo sa SEC, Securities and Exchange Commission. Para maingatan yung mga taong pumupunta doon. Like for example, halimbawa, ang church na pupuntahan nyo ay nakalagay doon sa kanilang bylaws ay pwedeng maging asawa ng pastor, yung lahat ng babae sa church, ay hindi po papayagan yan ng SEC. So yun po yung purpose back nagre-registro. O di kaya naman ay mayroong paniniwala na kailangan ng lahat ng pera nyo ay sa pastor mapupunta, lalong hindi pwede yun. No? O di kaya naman ay nakalagay doon sa kanilang pananampalataya ay lahat ng batang may edad na 2 taon ay kailangang ialay sa Panginoon, di ko no? So, papayagan ba ng gobyerno? Hindi. Kaya meron pong tinatawag na pagre-rehistro sa ating gobyerno. Ngayon, ito po. Pagdating po sa langit, hindi natatanungin doon kung Jesus is Lord Church ka, kung Jesus Faith Mission Church ka, kung Grace Revealed Mission Church ka, so on and so forth. Walang ganung tanungan. Kasi ang tanging hanapin lang doon sa puso ng tao ay si Jesus, hindi yung pangalan ng samahan. And definitely, dahil diyan ay hindi tayo naniniwala na walang anumang relihiyong makapagliligtas sa tao. Amen. Ang pininiwalaan po natin ay yung taong merong relasyon sa Diyos, tamang relasyon sa Diyos, yun yung kukunin ng Panginoon. Kaya kahit pakyawin po natin yung lahat ng klase ng relihiyon dito sa lupa, hanggat wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, you will pray. Tatanda kang pangit. Di ba? Kaya tumanda tayo, mapangit natin eh. Dahil pinalaki tayo sa relihiyon.
Pero ngayon, hindi nyo ba napapansin? Tingnan nyo ngayon tayo. Ang sasaya ng mukha. Kasi sa church ng Panginoon, walang malungkot. Bawal ang malungkot. Amen. Tingnan natin yung katabi natin at sabihin natin sa kanya, bawal ang sad. Happy lang. Oh, amen. Kaya dito po, ginagawa po natin na tayo po ay patuloy na makakilala sa Panginoon dahil yun ang gusto ng Bible. At ang mensahe pong dala-dala ng church na ito, pag sinabi pong church, lagi niyong tatandaan, hindi po yan religion. Pag sinabing church, it is a group of believers in Christ. Ito ay kalipunan ng mga taong nananampalataya o naniniwala kay Kristo. Kaya kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kasama ka doon sa tinatawag na church. Ang Tagalog ng church ay iglesia. Iglesia ni Kristo. Bakit? Bakit iglesia ni Kristo? Yung salitang iglesia ay grupo ng mga mananampalataya. Kaya pag idinugtong mo yung ni Kristo, ay grupo ng mananampalataya ni Kristo. Hindi ikaw yung iglesia na nasa relihiyon. Di ba? Lagi ko ang bilang ko ay iglesia ni Kristo, sabi nila. Pero hindi ko naman makita yung Kristo sa buhay nila. Kaya yung kanilang abbreviation ay INC. Nakikita niyo po ba yan? INC. Anong ibig sabihin ng INC? Incomplete. Incomplete. No? At ginagamit po nila yung Iglesia ni Cristo. Hindi tayo naninuligsa, kundi pinakikita ko lang. Ang sabi naman ng isang manggagawa o ng isang mangangaral, sabi niya, yung definition ng INC ay Iglesia no Cristo. Ito yung iglesia walang Kristo. Bakit? Kasi hindi naman nila pininiwalaan si Kristo ay Diyos. Tao lang daw. So tayo pa naniniwala sa Bible na si Jesus ay sinabing tao, 100%. But sinabi rin ng Bible na si Kristo ay Diyos. So kailangan paniwalaan mo yun. Kung sinabi siyang tao, paniwalaan mo. Pero pag sinabi siyang Diyos, paniwalaan mo rin. Hindi mo pwedeng tanggalin. Kasi ang tinuturo po nila ay hindi raw pwedeng sabihin Diyos si Kristo kasi siya ay tao. Natural. Ang itutubusin niya tao, tayo. Ano po? Kaya siya ay naging tao. Ngayon, kung kabayo yung tutubusin niya sa krus ng Kalbaryo, sa palagay niyo kaya magiging tao siya. Natural, kabayo rin siya. O langgam, kung langgam ang tutubusin niya. Pero tayo po ay tao na nangangailangan ng katubusan. At ang katubusan lamang na ibabayad doon ay yung walang kapintasang dugo, yung banal na dugo ng Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung tinambayan niya. So definitely, kailangan niyang maging tao para matubos tayo. Amen? Kasi kung hindi siya nagkatawang tao, paano niya mababayaran ng banal na dugo yung kasalanan natin? At isa rin po yan sa paniniwalaan natin. Sabi ko nga po, kapag nag-minister po ako, hindi natin niyayapakan at niyayurakan ng anumang religion, ginagalan po natin sila. Kasi yun yung paraan nila. Galing din tayo dyan. Lahat tayo pinanganak na mayroong religion. At namulat na nga yung mata natin, meron na tayong religion. Kaya madalas natin sinasabi, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Mamamatay ka nga dyan. Pag hindi mo nakilala ang tunay na Diyos. Amen? Hindi ito ang topic natin, pero gusto kong sayasanan mo. Di ba? Medyo lumawak-lawak. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang siya. Tinatagap natin na tao siya. Pag ang lalaki po ba, at ang isang lalaki ay nagsama, ngayon kinakasal na, mabubuntis ba yung isa sa kanila? Pag ang babae at isang babae nagsama, mabubuntis ba yung isa sa kanila? Unless, excuse me, may isang lalaking sumipin. Dito po, tayo,
Ipinanganak tayo merong tatay, merong nanay. Nagsama yon. Yung tinatawag na sperm cell and egg cell, kailangan magsama. Pag hindi nga nag-meet yan, hindi mabubuo yung tao. Tama? Si Jesus ba may tatay? Wala. Kasi hindi naman siya anak ni Jose. Siya ay nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo isang araw at lumaki yung tiyan ni Maria. Now, kung si Jesus ay hindi galing sa sperm cell o egg cell ng isang tao, bakit mo siya tatawagin tao? Ako kanya? Kahit 100 taon na magsiping ang isang lalaki sa kapwa lalaki, hindi mabubuntis yan. O ang isang babae sa kapwa babae, kahit 100 taon, hindi magbubuntis yan. Unless na isang babae at isang lalaki magsiping. At pag nag-meet yung sperm cell and egg cell, mabubuo yung tao. Amen. Si Jesus, hindi siya galing sa ganun. So doon pa lang po, kahit hindi babasahin ang Biblia, common sense lang, maiintindihan mo na si Jesus ay hindi lamang tao. Dumaan siya sa katawan ng tao, kaya siya naging tao. Amen. Kaya tayo po, tinatanggap natin na ang sinasabi ng Bible, He is man 100%. Yes, we agree. But He is God, kasi sinabi rin ng Bible, siya ay anak ng Diyos. At siya ay galing sa Diyos mismo. Amen. At itong anak ng Diyos isang araw, bumaba dito sa lupa. Sabi po ng John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kung papansin niyo po, the law was given to Moses. Halimbawa po ito yung law, ibinigay kay Moses, halimbawa ito si Moses. Sabihin, para lang siyang isang bagay na nilagay sa pangangalaga ni Moses. Then, sabi po doon, but grace, ang biyaya, and truth at katotohanan ay dumating. Saan? Sa pamamagitan ng person ni Jesus. Hindi po kung ito po ay law o kautusan, ibinigay kay Moses. Ibinigay. Ngayon, yung biyaya naman, halimbawa ito ay biyaya at katotohanan, sabi po dyan, dumating at nagkatawang tao. Ang sabi po ng John, chapter 1, verse 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So makikita ba natin doon na yung biyaya at katotohanan dumating in the person of Jesus Christ. At ito po yung mensahe ng church natin. Itong church na inyong pinuntahan ngayon, itong church na pinapakilala namin sa inyo, isa-isa lang po ang dala. Hindi natin dinadala yung kautusan. Bakit? Kasi mayroon ng Kristong nagdala ng biyaya at katotohanan. At ito po yung mensahe ng mabuting balita namin gustong ipahayag sa inyo. Kaya nga ang ganda ng pangalan ng church na ito. Grace Revealed. Yung biyayang nahayag. Yun po yung ating ibibigay sa tao. Kasi kapag hindi po ito naintindihan ng tao, pag pinagsama po natin yung law, yung batas at yung biyaya at katotohanan, tawag po diyan labo-labo. Ang kautusan po, yan po ang dalang mensahe ng relihiyon. Ano po, ano yon? Magpakabait ka. Bawal yung ganito. Ganito lang ang gagawin mo. Tanong, kaya niyo po bang magpakabait? Isa pa, ang dalang kautusan ng kautusan ay huwag kang magkakasala. Dahil the moment na magkasala ka, you will die. Tanong, sinong tao rito ngayon sa loob ng church na ito ang hindi nagkakasala? Kaya niyo po bang magkasala? Sabihin nyo na, tumayo kayo sa gitna. Pastor, ako hindi ako nagkakasala. Wala. Alam niyo bakit ibinigay ang utusan? Kasi nung panahon na yun, wala pa si Kristo. Wala pa yung Espiritu Santo. Kaya kinakailangan ang tao ay sumunod dun sa batas dahil yun po yung guide para mabuhay ka ng tama. But, ang tanong po, may nakasunod ba 100%? Wala. Yung 10 nga lang, hindi natin masunod. Kunin ko yung isa. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin,
gawin mong special yung isang araw na yon. Kung Sabado yun o Linggo, pinagtatalunan yun eh. Sabi nung Sabadista, Sabado raw. Sabi naman natin, hindi, Linggo. Pinagtatalunan. Hindi kasi naintindihan yung tunay na kahulugan kasi ang Sabat po, ang ibig sabihin ng Sabat ay rest, pamamahinga. Sa unang panahon ng pagbibigay ng utusan, ang pamamahinga nila, hanggang ngayon ginagawa ng mga Hudyo yan kasi nasa bakas pa rin po sila. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kapag araw ng Sabat, bawal magsaing, bawal maligo, bawal magsibak ng kahoy, bawal mag-ibig, bawal mag-toothbrush. Lahat, yung hygiene, bawal kasi kailangan magpahinga ka lang, yun ang misahe. Kaya ba natin yan mga kapatid? Isa lang, o sabihin na kung Linggo o Sabado, sabi doon, walang magtatrabaho. Pero kapag araw ng Sabado, o gawin na natin araw ng Linggo, nape-perfect po ba natin yung buong panahon ng ating buhay na kapag kalinggo na sa church tayo? Hindi, kasi minsan may mga importanteng bagay. O paano na kung mahatulan tayo ng Diyos doon, bigla kang mamatay dahil doon sa kasalanan mo na yun. Kaya ang kautusan na hindi matupad-tupad ng tao, tinupad ni Jesus doon sa krus. Para sa iyo, para sa tao. Kaya ngayon hindi na nakadepende ang kaligtasan ng tao sa kanyang pagsunod mismo. Ang kaligtasan ng tao ay nakadepende doon sa ginawang pagsunod ni Jesus. Kaya kailangang maniwala ka at tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Hindi relihiyon. Bakit? Kasi walang relihiyong napako sa krus. Si Jesus lang ang tanging persona na napako sa krus. Kung kaya't ang kaligtasan, sabi ko sa Aklat ng Mga Gawa, ay walang ibang pinagkatiwalaan na ibigay kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Kaya, ibig sabihin, hindi tinitignan ng Diyos yung pangalan ng church. Although kailangan niya ng gobyerno. Nakuha niyo po ba? Kasi kaya kung sinabi niya, baka magtaka kayo, bakit JFMC yung nakalagay dun sa ano ni Pastor. Amen. Hallelujah. So, punta tayo sa ating topic. Baka hindi tayo matapos ng maaga. Amen. Pero kung gusto nyo sumunod sa kautusan, ang kautusan ko nagsasabi, yung araw ng Sabat ay 24 hours. Nakailang oras na tayo? Di ba? Anong oras tayo nagsimula kanina? 9:20. Ang 24 hours ay matatapos bukas ulit ng 9:20. Kaya niyo po ba mga kapatid, walang uwian? Yun ang kautusan. Pero dahil tinanggal na tayo ng Panginoon sa kautusan, kahit mamaya before 12, pwede na tayo matapos. Dahil wala na tayo sa kautusan. Amen? Magandang balita. Tinubos na tayo sa kautusan ng Panginoon. Hallelujah. Excuse me. So, kagabi ay tumatawal-tawal pa si Pastor Vic, ano po? At si Kuya Joe ay mahindi patulog kagabi, parang hindi ka tumahol kagabi, Kuya Joe. Okay. Malayo yung ating monitor, ano po? Yan. That is good. Nakikita niyo po ba yung monitor natin? So, pagbilang ko po ng 3, 1, 2, 3, ay sabay-sabay natin babasahin. Ano po? 1, 2, 3. Okay. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, may 20 ka ba dyan? Pwede ba? Wala nang mararating yung 20. Ano po? Wala na?
Alam niyo po, masaya sa church. Sa reliyon, malungkot. Sa reliyon, bawal tumawa. Sa templo kayo. Ganong bata tayo, ako. Kasi lumaki kami ng religyoso. I believe isa lang yung relihiyong pinanggalingan natin. Na minsan hindi naman natin naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng relihiyon na yun. Meron ba dito ipinanganak na saksi ni Jehovah? Wala. Ipinanganak na iglesia ni No Cristo? Wala. Ipinanganak na Methodist, Baptist, Presbyterian, sa Sabadista? Wala, ano? Isa lang sasabihin ko. Sino rito ang ipinanganak na Katoliko? Pinanganak ng Katoliko. At nung bata ako, gusto ko maging pari ako. Kasi napaka-religyoso namin tao. Naalala ko noon kapag mayroong tinatawag na Angelus. Angelus nga ba? Yun ay tuwing alas 6 yata ng hapon o gabi. So mananalangin. Mananalangin si nanay. Yung tatay ko hindi kasi lasinggero yun. Kanyang magkakapatid. At ang panalangin ng isa lang paulit-ulit. At nakakapagtaka kahit paulit-ulit hindi mo ma-memorize. Nagkakabalik-balik ka. Tapos biglang may tutunog sa kusina. Nagkakalong yung pusa. Ang kakanapagan yung kasi wala namang rep nung araw eh. Tang-tang-tang, nagkakabagsakan yung piniritong isda ni nanay ay tinangkal ng pusa. Yung tiyahin ko masusungit kasi may mga tiyahin akong old maid na matandang dalaga. Titigil muna sa pagdadasal yun at magmumura kang bihira ikang pusa, pupuntahan sa kusina at mumura-murahin yung pusa. Pagkatapos doon, balik na naman doon. Pray ulit tayo. So hindi na iintindihan kung ano yung pinasok ng relihiyon. Pero yung isang taong may Kristo sa puso, mapapansin nyo, kung dati kayong nagmumura ng 10 beses isang araw, nung makilala nyo si Kristo, nabawasan ng isa, siyang na lang. Amen? At habang nagpapatuloy ka, na lumalapit at naglilingkod sa Diyos, nung naka-1 taon ka sa Panginoon, nung pangalawang taon mo, nabawasan uli ng isa. 8 beses na lang magmura sa isang araw. Bakit? Kasi binabago tayo ng Panginoon. Yung dating masungit, naubod ng sungit, nung makilala niya si Jesus. Ano Ate G? Masungit na lang. Eh, nagbago? Hindi ikaw yun, Ate G. Kaya red, witness. Ibig sabihin may nagbabago. Bakit? Meron kasing Kristo na buhay na nakatira doon sa loob. Kaya yun po yung mensahe ng salita ng Diyos. Hindi ka man mabago nang bigla, ang kailangan lang magpatuloy ka. Kung dati kang malungkot, pag nakilala mo si Jesus, imposibleng bukas ulit malungkot ka. Dahil sabi sa Bible, He is the Prince of Peace, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Ang isang taong merong kapayapaan, lumalayas yung kalungkutan, tandaan mo yan. Amen? Kasi meron kang peace of mind, peace of heart, na hindi yan matutagpuan sa relihiyon. Sa relihiyon kasi papahirapan kayo ng pastor doon o ng mamamaran. Lahat ng katago-taguan yung kasalanan, dudot-dutin. At sasabihin niyang, you are not worthy before God. Kaya kailangan magsisi ka, maglubena ka, gawin ganito, gawin ganito. Magbigay ka ng malaki para patawarin ka ng Diyos.
Hindi ganoon ang mensahe ng kaligtasan. Ang Diyos po natin ay alam niya tao ka eh. Marupok. No? Sensitive. Hindi ka lang nangitian, galit ka na. Hindi ka lang nangitian, galit ka na. How much more kung hindi ka nakautang? Susumpain mo yung kapitbahay mo. Pero pag meron kang Kristo sa buhay, kung galit sila sa iyo, hayaan mo sila. Kung naigit sila sa iyo, hayaan mo silang mamatay sa inggit. Basta ikaw pumunta ka sa langit. Kung ayaw nilang sumama sa iyo papunta sa langit, hayaan mo sila. Huwag kang sumama sa kanila papuntang impyerno. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Amen? Lumukay ka kasama si Kristo. At ang nakakatuwa, last Sunday, bangka na naman. Nung last Sunday yata, bangka yung message. Let us go over onto the other side. Doon pala, onto the other side. Kasi isang araw yan tayo sa pavilion nila Kuya Fred at nila Ate Jude. Bakit? Kasi hindi na tayo kakasya rin. Amen? Andun yung pavilion eh. Kaya, let us go over onto the other side of the lake. Dito kasi bakanting lote. Malay natin, benta sa atin yan. Bakanting lote dyan. Diba? Malay natin, bigay sa atin yan. Actually, nung unang araw namin dito, pinaki ako ng matanda. Sabi niya, sino kaya nagtapon ng pinagbintang pa? Tapon ng basura dyan ng mga tiles. So, baka may plano sa kanyang Panginoon. Amen. So, punta tayo sa ating topic. Pahiram ng bangka, sabi ko niya. Sa English po yan ay lend me your boat. At kinuha yan sa aklat ko ng Lucas. So, tignan po natin ano. Luke chapter 5 verses 1 to 7. Verse 1, one day, as Jesus was preaching on the shore of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. So, isang araw na po, nung si Jesus ay nangangaral sa tabi sa pampang ng Galilea, lawak ng Galilea, ay sinundan siya ng maraming tao at sinisiksik siya. So, alam niyo, pag popular ka kasi, talagang babalyahin ka ng tao dahil meron silang gustong makuha sa iyo. At karamihan ng mga taong nandoon ay may mga sakit. Libo-libong tao. So, hindi siya, meron siyang tinatawag na 12 apostles. Wala pa yung 12 apostles sa kwentong ito kasi sila Pedro ay nangingisda pa ng datay. Bakit? Ito siya. He noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. So, napansin niya na mayroong dalawang bangka na nakatambay na sa may pampang. No? Dahil iniwan na ito ng mga mangingisda at huhugas na ng kanilang mga lambat. So, ibig sabihin, pag naghuhugas ng lambat, ay galing na yon sa pangingisda. Ano? Yan. And then, sa verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. So, si Simon Peter, Simon Pedro, yung may-ari ng bangka, to push it out into the water, so he sat in the boat and taught the crowds from there. So, sabi niya kay Simon, pwede bang iusod mo doon sa medyo alisin mo sa pampang, ibig sabihin ano mo sa tubig. Kasi
para hindi siya masiksik ng tao. At mula doon, sabi ko doon, ay sa bangka, ay nagturo siya ngayon, nag-aral siya. Nagturo siya. And then, sabi ko yan, when he had finished speaking, he said to Simon, nung matapos na siyang mangaral, ay ginalikan niya sa Simon. Ginalingan niya. Sabi niya kay Simon, now, go out where it is deeper, punta ka doon sa may medyo malalim, and let down your nets to catch some fish. Punta ka doon sa medyo malalim, sabi niya kay Simon Pedro, at ihulog mo yung lambat upang makahuli ka ng mga isda. Verse 5, Master, Guru, sabi ni Simon Pedro, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Sabi niya, buong magdamag kaming ang isda. Nagpakahirap, lahat na ng teknik, lahat na ng diskarte ginawa namin sa pangingisda. Pero kahit isang butete, sabi ko yan, didn't catch a thing. Kahit isang bagay, wala kaming nakuha. But, if you say so, I will let the nets down again. Magdamag kaming, kasi ang pangingisda, ginagawa paggabi. Tama. Kaya nga, ang mangingisda, hindi ko alam kung tatama ako, kasi hindi naman ako mangingisda. Hindi ko alam kung kailangan maliwanag ba ang buwan o walang buwan. Parang walang buwan yata eh. Tama? Walang buwan? Walang buwan ano? Kasi kailangan nila ng lampara para yung isda doon ma-attract sa lampara, lalapit sa bangka. Yun ang alam ko. Hindi ko alam kung tama. Pero parang tama yata. Kasi pag maliwanag ang buwan, scattered ang isda. Dahil nakatingin sila sa buwan. So ngayon, magdamag. We have toiled all night, sabi niya. Nagpakahirap kami. Lahat na ng effort ginawa namin. Pero wala kaming nakuhuli kahit isa. Pero, sabihin po natin, pero, subalit, natapwat, ngunit, dahil sinabi mo, ihuhulog ko muli ang lambat. Ano nangyari? Yun. And this time, yan. At sa pagkakataong ito, not yesterday, not tomorrow, this time. In this moment. In this moment. Ibig sabihin, hindi mamaya. O teka muna. In this time, sabi ko ng Bible, their nets were so full of fish. They began to drown. Sa pagkakataong ito, nang ihulog nila yung bat, kagabi magdamag silang nangingisda, ngayon hinulog nila yung lambat. In this moment, sabi doon, napuno ng isda yung lambat at nagsimula itong mapunit. Wow! Bakit? Sa dami ng isda, hindi magkandadala. Dahil hindi magkandadala, sumigaw si Pedro, hey! Nasa isang bangka. Nakakatropa, sabi niya, punta kayo rito. Hindi makayanan, eto sabi ko niya, a shout for help brought their partners in the boat, in the other boat. Sumigaw sila.
And soon, pansin niyo po ang both boats, tama ba? Both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Sabi po doon, nung tawagin ni Pedro yung kabilang bangka, tumakbo rin sa kanila para tulungan silang ano yung lambat? Iahon. And then sabi po rito, yung dalawang bangka, hindi na isa, yung pangalawang bangka ay napuno rin ng isda at nagpasimulang lumubog yung kanilang bangka. Oh, grabe. Kasi niya, actually, sa pangingisda, ginagawa ng gabi. Pero ito po, araw to. At sa isang professional o dalubhasang mangingisda, merong karapatang si Pedro na sumuway kay Jesus. Bakit? Si Jesus ay hindi mangingisda. Siya ay anak ng karpintero. Pwede niyang sabihin, ano ba mo sa pangingisda? Ako veterano, ako mangingisda. Ba't mo ako tuturuan? Walang nangingisda sa mga professional na mangingisda ng araw. Ang tamang pangingisda para sa kanila ay gabi. Pero po ito araw to. Anong nangyari? Anong meron? Balikan po natin. Pahiram ng bangka. Sinong nagsasalita? Si Jesus. Kanina niya sinabi kay Pedro. Dahil nangangaral siya, sabi niya, doon sa dalawang bangka na nakagarahe na, nakasabsab na sa pangpang, sabi niya, pwede bang i-push mo ng konti, i-atras mo ng konti doon sa tulo. Meaning to say, hinihiram ni Jesus yung bangka ni Pedro. Isa lang. Ilang bangka yung nakagarahe? Dalawa. Ilan yung sinakyan ni Jesus? Stepping into one. Isa lang yung sinakyan niya. At ginamit niya sa pangangaral. Tingnan ulit yung natabi. Sabihin niyo sa kanya, kung may hihiramin si Jesus sa iyo ngayon, ipapahiram mo ba? Kung hihiramin niya yung wallet mo, pahiram mo? Yung mga taga-nagpandayan na lang to. Kung si Governor Umali ay maghahamon sa atin at makikipagpalit ng wallet, makikipagpalit ka ba? Yes! Definitely, absolutely, yes! Kasi tiyak, mas paldo, mas makapal yung wallet ni Governor kaysa sa wallet natin. Amen? Huwag na si Umali. Si Diskaya na lang. Kung makikipagpalit sa akin si Diskaya, kailan niyo ba si Diskaya? Kontraktor. O si Martin Romualdez kaya. Halimbawa, makita niyo yung kotse ko diyan, sabi niya, ay Pastor, palit tayo ng sasakyan. Sa palagay niyo, hindi ako mapayag. Yung kotse ko, pag minsan nag-overheat na. Allah. Hindi pa siya natatapos magsalita, yes na po Sige, sir, palit tayo. Bakit? Kasi alam mo, mayroong mas malaking biyaya na nasa kanya kumpara sa iyo. Now, who is Jesus? Sabi natin kanina, sabi nila siya ay tao lang. Kung tao lang si Jesus, mga kapatid, malilimitahan siya. Dahil isang tunay na tao limitado.
Now, meron siyang part ng pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos. Ang sabi ng Bible, Jesus was co-creator and co-owner of the universe. Siya yung kasama ng Ama nung likhain niya ang mundo at kasama siya ang tagapagmana ng mundo. Now, who is Jesus? May-ari ng mundo. Kung may hihiran mo siya sa'yo, ipapahiram mo ba? Salamat sa buhay ng ating Ate G, Kuya Fred. Hindi sinasadya at hindi inaasahan, nagtagpo tayo. Pinagtagpo tayo at naniniwala akong itinadhana rin tayo. Kasi mayroong pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ouch. Sino mag-aakala na makikilala natin itong mag-asawang ito? At sino mag-aakala from lut-lut nang nagpandayan ay makarating tayo? Sino rin ang mag-aakala yung isang pastor na kalbo na galing ng Bumangon makakarating din? Diba? Actually, 2004, I think 2004 or 2005 na dengue po ako. It's a matter of life and death. Sumuka ako ng dugo, yung ilong ko, pag yumuko ako, parang gariko, pag tumulo yung dugo. At yung platelet ko that time, doon sa mga nurse, kung mayroong nurse dito, ang platelet ko that time ay 15 na, 1.5 na lang. Akala ko pangkaraniwang tarangkaso lang, pero dalawang linggo na ako nino. Hanggang sa yun na nga, nung sumuka na ako ng dugo, natakot na si Mrs. Ay, iba na to. Hindi naman na dengue pa. At ang dengue pala, walang gamot. Isang linggo na ako sa San Lazaro. Sa San Lazaro ako dinala. Pero marami pang pinagdala sa aming hospital doon sa Cavite. Dinala ako sa Lasal, sa Gentry. Sa Lasal hindi ako inadmit kasi alam ko kung nailason. Tapos dinala ako doon sa General Reyes Cavite. Tapos may pastor doon na dumating, kakilala namin. Kasi doon kayo na ako. Pastor yung mga nagsakay sa akin sa L300. Sila yung nagdala-dala sa akin. So nagbubulungan sila. Narinig ko. Actually nagbubulungan pero narinig ko. Sabi niya, Pastor, tanggalin mo dito na. Alisin nyo dito yan. Mamamatay dito yan. Sabi nila. Oh, sabi ko. So napilitan dinala ako sa San Lazaro. San Lazaro Hospital. Kasi doon expert sa dengue at kagat ng basta natuklaw ng aso, natuklaw ng ahas, natuklaw ng pusa, expert sila. And during that time, September yata, nakarating kami sa San Lazaro ay 7 p.m. from Cavite. Punong-puno yung doon sa entrance, daming may sakit. Puro dengue lahat, karamihan. At alam niyo po, 7 p.m. ako dinala, na-admit ako doon sa loob 4 a.m. Ang nahiga ako doon sa bangketa, daan-daan na nakasama si Jesus. At yung isang pastor na patanay na taon kasi almost 2 weeks na yata ang suran-suran. So, nilatag ni Mrs. yung jacket. Doon ako nahiga. Imagine, kung gaano kalamig yung bangketang Norway na lang. Pakway kasi, nadadaan. So, mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ako doon ng madaling araw na nakahiga. Saka lang ako na-admit doon sa loob. At kung na-admit ako, dalawa pa kami sa isang bed. Imagine, sa sobrang dami ng pasyente, share na lang kayo sa isang ama.
Ano po, that time, nung nag-check up na ako ng doktor, kailangan ko ng 15 bags na dugo. 15 na. 15 yung platelet count, 15 yung need na dugo. Ang problema, walang dugo na available. Alas 4 ng madaling araw. Nag-uusap yung pastor, kinakausap niya si Jesus, nagbubulungan sila. Pero doon sa buka ng mga labi nila, nakikita ko sa mga itsura nila, hopeless na. Katingin lang ako gano'n. Alam niyo, habang gano'n, isa lang sinabi ko, kung tapos na ang mission ko, Panginoon, kunin mo na. Kasi pagod na ako. Isipin niyo, 2 linggo kang walang kinakain, puro suka. Na kahit tubig, ayaw pumasok. Himala ng mga himala, nung pinontak nila ang Red Cross, may nakuha 10 bags. So yung bago madaling araw yan, ay nasa lina naman. At ito maganda mga kapatid, libre. Kinabukasan may nagpuntahan doon ng mga kapatiran namin from Pandakan. At kasi mahal nila sa pastor. Ako kasi kung saan ako napupunta, ay nai-inlove sa akin yung mga kapatiran. Minamahal nila yung kahit na ako ay pastor na hindi naman ako yung kanilang president pastor. Kaibigan ko yung pastor doon, pero nagtuturo ako doon. Alam niyo po yung kanilang trato sa akin. Tinrato nila akong parang ako yung kanilang pastor. So blessed ako doon sa mga tao. At kahit dito sa Gimba ay nakikita ko rin yan. No? Nararamdaman ko yun sa inyo. Kahit sa pinanggalingan ko sa kuya ko. And then, may dumating doon na isang kapatiran. Actually, 3 sila. Isang senior citizen. Mag-80 na yata yun. Kung maglakad alam niyo kung bakit ang doon mag-donate ng dugo kay pastor. Tapos mayroon isang kapatiran doon, wala na ngayon ginawa na ni Lord. Itong kapatiran na ito, si Ate Madel, worship leader namin yun doon sa Panda. Alam niyo po yung hitsura niya, pag hinipan siya ng hangin, tutumba na. Ganun kalaki yung katawan niya. Kaya nung nakita ng doktor, may dugo pa kaya ito. Ako ganito na ang katawan ko nun. So, binuhay ako ni Lord. Dahil kung hindi ako binuhay nun, wala ako dito ngayon. Ibig sabihin, nakatakdang magkita-kita pa tayo, mga kapatid. Nakatakda. Nakatadhana. Kaya pinagtag po tayo at itinaghay. Nung sabihin ko, Lord, kung tapos na yung mission ko, kunin mo na ako. Hindi pa pala tapos. Meron pa akong gagampanan. Ano uli yung sinabi ko? Binuhay ako ni Lord, sige Lord, gamitin mo ulit yung buhay. Siguro during that time, sabi ni Lord, teka muna, anak, pahiram muna ng buhay. Ito yung humihiram na hindi niya kinukuha. Kasi yung iba pag humiram, kukunin. Hanggat wala ka ng katas, kukunin sa'yo. Tapos hindi naman marunong magbalik. Di ba? Kaya pag sa Facebook may nangumusta sa inyo, matagal ng pan, 1 taon, 2 taon, 3 taon, tapos biglang nangumusta. Alam niyo na kung ano yung kasunod noon. Oy, kumusta ka na? Alam niyo na kung ano kasunod noon. Ano kasunod noon? Pautang naman. Kaya minsan nakakatakot sumagot doon sa nangungumusta. Amen. Hallelujah. Now, pagsakay ni Lord sa bangka ni Simon Pedro,
at ipinagamit ni Simon Pedro. Gumanti ba ang Panginoon? Minsan nangihiram ang Diyos sa atin ng oras. Oras lang. Sunday lang. Ilang oras tayo dito? Nakakailang oras na tayo? 9. Ha? Nung nagsimula tayo? 9:20? I think 9:20. 9:20. So, ang oras natin ay ano na siya? 10:42. Nakailang oras na tayo? Isang oras at kalahati. Parang hindi. 9:20, 10:40. Isang oras at 20 minutes. Tama na? Okay. Kung tayo ay nasa batas o nasa kautusan, kailangan 24 hours tayo dito. So bukas pa tayo mag-uwi na, supposedly. Para makumpleto natin at masunod natin yung isa sa mga utos ng Panginoon na ipangilin ang araw ng Sabat. Pero dahil tinubos na tayo ng Panginoon sa mga ganong kautusan, oras lang inihingi niya. Ilang oras? From 9 to 11 actually. 2 lang sana. Pero dahil na late na tayong nagsimula kanina, so dapat matatapos po tayo ng 11. Baka sakali matapos. Kung hinihiram ni Lord yung oras na yan, willing ka ba na ipahiram? Hey, may talent ka. Alam ko sa inyo, marami dito magagaling mag-video, okay? Tama? Tama ako? Yes. Kasi Pilipino ka eh. Talent yan ng Pilipino. Pag humawak ka ng mic yan sa video ka, kahit sintonado kakanta yan. Pero pag sa simbahan, sa church, ayaw. Sino rito yung mga dancer? Sa high school, meron natin-ating? Marami po silang lahat po. Oo, kanya. Magagaling kayong sumayaw, pero pag sa church, bakit ayaw niyong sumayaw? Alam niyo ba ang pagpupuri ay 7 ways to praise the Lord. Merong pagluhod, merong pagpapalakpak, merong pagsigaw, merong pagkanta, merong paglundag, merong pagsayaw, at marami pa. Kaya ibig sabihin, kapag ka nagpupuri sa Diyos, yung body language natin, tinitigyan na yung Diyos. Gamitin mo. Inihiram niya yung talent mo. Amen? Nakakatuwa. Akalain mo si Kuya Fred pala ay isang musician. No? Nagsisimula ang church na ito kasi church niyo po ito. Actually, church niyo ito. Isang araw mawawala si Pastor Vic dito. Kasi church niyo ito eh. At kung dumating man yung araw na yun, titiyakan ko po sa inyo, may pastor na kayo rin. Parang nagpapaalam naman na. Ang buhay po natin ay pinagkagamit natin sa Diyos. Salamat Diyos sa talento. Salamat sa offer. Ito yung correct. Actually, hindi talaga kami magkakilala. Pinagamit na nila itong lugar. No? Para po sa kalaman ng lahat, walang